May mga kwento na dapat hindi na ikinukwento. Mga lihim na kapag narinig mo, may kasunod. Kung mahina ang loob mo, umalis ka na ngayon. Pero kung gusto mong matakot hanggang dulo, maligayang pagdating sa bangungot. Hello Sir Whisper at sa lahat ng makikinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nina, 38 taong gulang sa kasalukuyan. At ang ibabahagi kong kwento ay naganap habang ako'y tatrabaho sa isang 7-Eleven bilang staff. Ang karanasang ito ay hinding-hindi ko makakalimutan dahil hindi lang takot ang dala nito sa akin, kundi sari-saring emosyon. Ang huling customer sa 7-Eleven, horror story. Tahimik ang kalsada ng gabing iyon. 2:00 ng madaling araw at ako lang ang gising sa loob ng 7-Eleven. Night shift na naman. Maliwanag ang ilaw ng tindahan pero sa labas, puro dilim. Paminsan-minsan may dumadaang aso, minsan naman ay lasing na napapadaan. Sanay na ako roon. Habang naglilinis ako ng counter, napansin ko ang automatic door. Bigla itong bumukas. Ding, walang pumasok. Napatingin ako sa labas. Walang tao. Akala ko may dumaan lang na pusa o kung ano. Binaliwala ako at bumalik sa ginagawa ko. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ulit ang pinto. Ding! Ngayon, may pumasok. Isang lalaking naka-hoodie, basa ang buhok at nakayuko ang ulo. Hindi ko makita ang mukha niya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa chiller ng mga inumin. Tahimik. Sobrang tahimik. Good evening po, bati ko. Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang isang bote ng tubig. Hindi malamig. Parang matagal nang nasa labas. Napansin ko ring basa ang sahig kung saan siya naglalakad. Parang may tumutulong tubig mula sa kanya. Lumapit siya sa counter at inilapag ang bote. Nang tumingala siya, doon ko nakita ang mukha niya. Maputla, kulang ang mga mata, parang hinukay palabas. At ang ngiti niya, sobrang pilit, sobrang mali. Buhay pa ba kayo? Tanong niya sa paos na boses. Nanlamig ang buong katawan ko. Oo po, sagot ko, nanginginig ang boses. Tumawa siya, mabagal, malalim. Mabuti, sabi niya. Hindi kayo kagaya nila. Tinapik niya ang counter. Naiwan ang marka ng kamay niya. Itim, parang sunog. Bigla siyang umalis, hindi nagbayad. Hindi ko na siya pinigilan. Nang magsara ang pinto, biglang bumalik ang normal na ingay ng tindahan. Ang hum ng ref, ang beep ng cash register. Akala ko tapos na. Pero nagkamali ako. Maya-maya, tumunog ang intercom mula sa likod. May tao sa stockroom, sabi ng boses ng supervisor ko. Pero alam kong wala siyang duty. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa likod. Bawat hakbang parang may humihila sa paa ko. Pagbukas ko ng pinto ng stockroom, bumungad ang malamig na hangin. At doon ko siya nakita. Ang lalaki, nakatayo sa gitna ng kwarto. Ngayon, kitang-kita ko na ang katawan niya. Basag ang leeg, nakabaluktot ang mga kamay, at basa ng dugo ang sahig. Dito ako namatay, sabi niya. Night shift din, kagaya mo. Biglang nagbukas ang lahat ng ilaw. Umalingaw-ngaw ang alarm ng tindahan. Napasigaw ako. Pagdilat ko ng mata, nasa harap na ako ng counter. Pawis na pawis, tahimik ang tindahan. Pumasok ang umagang crew. Uy, okay ka lang? Tanong nila. Tumango ako. Pero nang tingnan ko ang logbook, may isang entry na hindi ko sinulat. 2:17 ng madaling araw, huling customer. Hindi na umalis. Simula noon, hindi na ako nag-night shift sa 7-Eleven dahil kapag 2:00 ng madaling araw, may isang customer na hindi naghahanap ng sukli. Hinahanap niya ang kapalit. Huling bomba. Madaling araw na noon. Wala nang dumaraang sasakyan sa kalsadang iyon maliban sa iilang truck na nagmamadaling tumakas sa dilim. Tahimik ang gasoline station. Sobrang tahimik.
Tanging ugong ng ilaw at tunog ng hanging dumadaan sa mga puno ang maririnig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Marco, 28 taong gulang night shift attendant. 3 linggo pa lang akong nagtatrabaho roon. Pero ramdam ko na agad kung bakit walang tumatagal sa graveyard shift. May kakaiba sa lugar, parang may matang laging nakamasid kahit mag-isa ka lang. Bandang 3:00 ng madaling araw, may napansin akong kakaiba. Bukas ang pump numero 4. Sigurado akong isinara ko yon. Lahat ng bomba ay nakalock kapag walang customer. Lumapit ako. Iniisip na baka nagkamali lang ako. Pero habang papalapit, naamoy ko ang malakas na amoy ng gasolina. Sobra sa normal. "Hello?" Sigaw ko, baka may customer. Walang sumagot. Pagtingin ko sa pump, tumutulo ang gasolina. Parang may nagbomba pero walang sasakyan. Pinatay ko agad ang switch. Kinabahan ako. Isang spark lang, pwedeng sumabog ang buong lugar. Pagbalik ko sa booth, napansin ko ang logbook. May bagong entry. 3:07 ng madaling araw. Full tank. Nanlamig ang batok ko. Wala pang customer simula 2:00. Tinignan ko ang CCTV monitor. Sa kamera ng pump numero 4, may tao. Isang lalaking nakatayo sa gitna ng dilim. Nakaitim. Basa ang damit, parang galing sa ulan. Pero hindi naman umuulan. Hindi gumagalaw. Nakatitig lang sa kamera. Biglang nag-flicker ang screen. Pagbalik ng imahe, nasa harap na siya ng booth. Napaatras ako. Hindi ko narinig ang mga yabag niya. Walang tunog, walang anino. Pero malinaw ang mukha niya. Maputla, parang walang dugo. "Kay, kuya," nanginginig kong sabi. Dahan-dahan siyang nagsalita. "Pakibomba! Puno!" Lumabas ako kahit ayaw ng katawan ko. Habang naglalakad kami papunta sa pump, napansin kong walang sasakyan. Nakatingin lang siya sa harap, parang may nakikita siyang hindi ko makita. Habang nagbomba ako, napansin kong hindi nababawasan ang metro. Tumataas lang ang numero, pero walang tumatanggap ng gasolina. "Kuya, saan po yung sasakyan?" tanong ko. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ngumiti siya, ngiting mali. "Nasunog na!" Biglang bumuhos ang alaala sa isip ko. Naalala ko ang kwento ng supervisor ko. Isang malagim na sunog sa gasoline station na ito, ilang taon na ang nakalipas. Isang lalaking nagbomba ng gasolina habang naninigarilyo. Sumabog ang pump. Wala raw nakaligtas. Tumulo ang malamig na pawis ko. "Kuya, bayad niyo po?" Nanginginig kong tanong. Inilabas niya ang kamay niya. Itim, sunog, buto na lang ang ilan sa daliri. Nauna na akong nagbayad. Biglang umilaw ang buong station. Umiiyak ang mga ilaw. Umalingaw-ngaw ang tunog ng apoy. Parang may nasusunog sa paligid ko. Naamoy ko ang sunog na goma at laman. Tumakbo ako pabalik sa booth at isinara ang pinto. Nanginginig ang buong katawan ko. Pagtingin ko sa CCTV, wala na siya, pero sa logbook may bagong entry. 3:13 ng madaling araw, paid in full. Kinabukasan, hindi na ako bumalik sa trabaho. Nalaman ko na tuwing madaling araw, eksaktong oras ng pagsabog noon, may isang pump na kusang bumubukas. At kapag may empleyadong nagkamaling magbomba, hindi na raw umaabot ng umaga. Hanggang ngayon, sarado na ang gasoline station. Pero kapag dadaan ka roon sa madaling araw, may makikita kang ilaw na bukas at maririnig mo ang mahinang boses na bumubulong. Pakibomba, puno. At kung iniisip mong tapos na ang kwento, baka ikaw na ang susunod. Kaya mag-comment o isend sa aking Gmail ang iyong kwento. Paalam.